Wala nang hihigit pa sa uri ng relasyon meron tayo sa Diyos. Ito ang pinakamataas na batayan ng pakikipagrelasyon ng tao. Dahil kung tao sa tao lamang, madali itong nabubuwag kahit pa tayo'y magkakapamilya, galing sa iisang angkan. Tayo'y nag-aaway-away din at kuminsan pa'y pwedeng magpatayan. Pero ang nakaugat sa kalooban ng Diyos, tulad ng sinasabi ng Ebanghelyo, ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa makatuwid ang pagiging pamilya natin bilang mga mananampalataya, ang batayan ay pakikinig at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Yun lamang ang pwedeng maging batayan upang tayo mapabilang sa malaking pamilya ng Diyos. Bakit yun ang pinakamataas na batayan ng relasyon? Sapagkat una ito'y nakaugat sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, ang sangkatauhan ay nagbuwis na ng maraming buhay, alang-alang sa pakikinig at pagsasakatuparan ng salita ng Diyos. Siguro bibihira kayo nakakapakinig ng kwento na miyembro ng pamilya nagbuwis para sa buhay ng anak. Bagamat mahal natin ang ating mga kapamilya, pero kapag pinag-usapan na ang pananampalataya at ang malalim na pagsasabuhay nito, pwedeng ibuwis ng tao ang kanyang buhay alang-alang sa pagtupad sa salita ng Diyos. Kaya ang di mabilang na mga martir, mga banal sa ating simbahan ay malakas na katibayan na ang totoong relasyon ay dapat mag-ugat sa relasyon natin sa Diyos at pagsasabuhay ng pananampalataya. Dahil yun ang tama, yun ay nakabase sa totoong pag-ibig ng Diyos. At ang sino mang nagsasakatuparan nito alang-alang sa pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa ay handang magbuwis, isusugal niya ang lahat sa kanyang buhay alang-alang sa pagsunod at pagtupad sa salitang kanyang napakinggan. Kaya ito isang paanyaya sa atin na hindi porke tayo ay very close ang pamilya, yun na talaga ang magpapasaya sa atin. Bagamat masaya talaga kapag ang pamilya ay nagkakasundo-sundo, nagkakaisa. Pero higit pa ang idudulot na saya sa pamilya kapag ito ay nagkakaisa sa pagtalima at pakikinig sa salita at kalooban ng Diyos. Kung kaya si Maria ang katuparan ng sinasabi ni Jesus dahil siya talaga yung nakinig at yung tumalima sa kalooban ng Diyos. Kung hindi dahil sa kanyang fiat, pag-oo doon sa anghel, paano mabubuo ang pamilya ni Jesus at ni San Jose? Kailanman ito hindi masasakatuparan, pero dahil sa pakikinig at pagtalima, pagtupad sa salita ng Diyos hanggang sa kamatayan ni Jesus, wala tayong maipupula kay Maria. Kung kaya siya yung ating modelo ng pakikinig at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ibinigay sa atin sa simbahan dahil sa Kanya pinapadaloy ang mga biyaya na dapat nating tanggapin kung tayo rin ay magsasakatuparan ng pakikinig at pagtupad
sa kalooban ng Diyos. Kaya ipagpasalamat natin ngayon ang sa mahal na Birhen, ang mga bagay na ito at andyan din si San Lorenzo Ruiz na sa kanyang nalalapit na kapistahan, isang tao na ordinaryo na nagbuwis ng buhay bilang isang martir dahil siya'y nakinig at tumupad sa salita ng Diyos.